Presidential spokesperson. Ayan, Malacanang Tiglaw nasa likod ng paninira kay FL Lisa. Oh. Nag-name drop na ang Malacanang si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustan. Sabi ni Shiro Kanzaki, may event si First Lady doon sa Kingdom of Saudi Arabia. Oh. Diba? Simple lang. Kung gustong hulihin si FL Lisa, madali yan. Sa US gawin. Oh. Bakit issue ang di niya pagsama kay PBBM? Ang alam ko, si Kibuloy nila. Oh. Yung Pope Kibuloy nila, yun ang wanted sa Amerika. Diba? Air, Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Pinangalanan na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Yan pala, si Tiglaw pala eh. Pinangalanan, oh, mismo Malacanang nagsabi, fake news peddler. Oh. Tapos pag napatawag to sa Kongreso, ano? Opo, fake news po ako. Opo, tanga po ako. Oh. Tapos sasabihin pa kung ano-anong mga explanation ang sasabihin, no? Nagwa-water cannon po ang Pilipinas. Anong nagwa-water cannon? Water cannon po ay pasilidad o facility. Si Mark Lopez. Ano? Oh. Ayan po, ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Mga DDS, mamamatay na lang. Mga nagpe-fake news pa eh. Malapit na po sa bingit ng buhay nila. Mga nagpe-fake news pa. Hindi na lang po gumawa ng mabuti sa bayang Pilipinas, no? Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng Ay, ito si Rigoberto Tiglao. May pinasa sa akin na na post siya May pinasa sa akin yung post si Madam Tess, no? Tapos nung binubuksan ko, wala, dinilit na. Nagde-delete din to ng post. Oh, pag alam niya na tagilid siya, magde-delete. Oh. Ganyan ho talaga ang magiging niyan. Galawan. Bakit to? Kapag makakasuhan, delete. At BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano'y Daming DDS na uto-uto na taga-share sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang kasuhan dapat to. No? Sasabihin na naman, alam niyo kung ano pang lalaban niyang mga yan? Sinisikil ninyo ang aming karapatan na magpahayag. Yan ang sasabihin. Pero kung naninira ka na, hindi na yun karapatan. Lagpas na sa karapatan mo yun. Di ba? Ang paninira hindi nakasama sa pagpapahayag ng maayos. Paninira na yun. Libelo na ang kakaharapin mo nun. Libel. No? Sana makasuhan. Tapos magtatago. Tapos pupunta na ibang bansa. Magtatago. No? Hihingi ng hihingi ng asylum. Naku po, ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas. Oh. Yung mga style ho ng mga DDS, mga kababayan, style po ng mga walang yagbols yan. No? Gagawa ng fake news, gagawa ng mga katarantaduhan, tapos biglang tatakas. Oh, style ng mga walang yagbols yan. Barbie ba kayo? Sabi nung anak ko, Daddy, Barbie ba yan? Ng companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report Tuwan yan!
surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Dating presidential Kung ano-ano ang mga ginagawa. Ano, presidential spokesperson pa ito ni Gloria Macapagal Arroyo, tas ending Malahari Roque. spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao. Propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw Daig pa ang North Korea nitong mga ito no? kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Yeah, may sagot daw si Tiglao dito mga bossing ha. Oh. May sagot daw si Tigdas. Si Tiglao. Oh. Naninindigan naman si Gilberto Tiglao na dapat imbestigahan pa rin ang whereabouts ng First Lady. Tarantado! Sorry! Oy, nadadala lang ho. Wala nga eh. No? Pinipilit tapos iimbestigahan pa din. Kung ang Estados Unidos wala namang ginagawang pag-iimbestiga tapos ikaw ipipilit mo imbestigahan. Sira ang tuktok mo. No? Sorry. Hindi ko sinasadya. Napasigaw ako, ano? Hindi. TADO naman talaga tong kupal na to eh. Oh. Noong namatay si Paulo Tantoco, ilalabas daw ni Tiglao bukas ang kanyang column kung saan sasagutin niya ang Malacanang. Wala, fake news ka, kupal. Di ba? Fake news, mga kababayan. Meron ka pa pagpapaliwanag. The more na ikaw yung naglabas nun at ikaw yung nag-post nun, fake news ka. Dagdag ni Tiglao, ang hindi lang kasama sa police report ay ang detalye na nasa social media post niya, name-dropping the First Lady as Tantoco's companion. Ani Tiglao, this begs the question, where was the First Lady that night? Bakit gusto mong alamin? Siguro crush ang First Lady ho, mga boss. Kung ang Estados Unidos walang problema sa unang ginang, no? Hindi isinasama dahil hindi naman kasama. Pero etong mga DDS na to, pinagpipilitan ho, mga kababayan, na maisama ang unang ginang para lang po makasira. Malaki ba bigayan? Para manira. Di ba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, at kung makauto sa Beverly Hills Police, ano yan? Sino ka? Tunghaw? O, sunog. Sir Mark, kaya pilit na pilit at halatang halata. Sa akin yan, no mercy, di ko titigilan yan. Hanggang makulong. Hindi, sana makasuhan. Ano? Sana makasuhan. Ayun, kita na yung ginawa. May ebidensya na. Sana makasuhan. Kayo po ba, mga kababayan? O dyan sa comment section, 800 viewers. Payag ba kayo? Nakasuhan ng unang ginang itong si Tiglao ng libel o paninirang puri? Okay lang ba sa inyo? O iisipin nyo na, naku, lumalabis naman sa kapangyarihan, no? Ang mag-asawang Marcos para kasuhan. Okay lang ba sa inyo? Press 1 kung okay sa inyo na makasuhan o kasuhan ng unang ginang itong si Tiglao. Press 2 kapag iniisip nyo, wag niya, okay na yan. No? Kalabisan sa kanilang status kung kakasuhan pa. Maganda mapahimas rehas to. Maganda mapahimas rehas. 'Di ba Ma'am Betty Baniked at Ili? Ayan, 111. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, ang isisigaw lang naman itong mga ito, mga bossing is ayan, ang gobyerno ni Marcos Jr. sinisikil ang ating karapatan na magpahayag. Yan lang po ang papaulit-ulitin niyang mga yan. Mga boss, chief, amo, sir, no? Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Si Bato, ingatan nyo. Baka ninenervyos na pag-usapan na naman ng ICC.